aksyon, serbisyo, tapat, klaro at totoo. DZRA 693 sa inyong talapihitan. Oras sa buong kapuluan, 5 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Maghanda na sa Balitang Serbisyo Pulido. Balitang sakto at klaro. Ito ang Serbisyo Pulido. At ngayon, narito ang mga pulidong takapagbalita, ang tambalang iyong pinakikinggan. Magandang hapon, Pilipinas! Magandang hapon, Kalnatsay! Ngayon ay 8 ng Disyembre taong 2015. Ako si Kurt Bagus, ang inyong lingkod bayan. Ang inyong kabalitaan, Glendale de los Santos. Para sa 5 minutong paghahatid ng balitang serbisyo pulido. Maghahatid ng pinakabago at pinakaklarong balita sa ulo ng mga nagbabagang balita. Nakatagong larawan na matatagpuan sa ilalim ng Mona Lisa, sabi na isang scientificong French. Sa kagawad, utas sa ambush. Isang traffic aid itinumba ng tandem. Perpetual Junior Altas, bubuksan ang pagdedepensa sa volleyball. Sa balitang pandaigdigan, narito si Kenneth Gregorio. Isang imahe na isang larawan sa ilalim ng Mona Lisa ay natagpuan sa ilalim ng umiiral na mga sining gamit ng mapanimdim na liwanag na teknolohiya. Ayon sa sinabi na isang scientificong French, sinabi na siya ay si Pascal Cote. Siya ay ginugol ng higit sa 10 taon na paggamit ng teknolohiya sa pag-aralan ng mga painting. Nangkin niya na ang mga naunang larawan ay kasinungalingan na nakatago sa ilalim ng ibabaw ng pinakatanyag ng mga likhang sining ni Leonardo da Vinci. Nagpapakita ang isang pagbabagong tatag ng isa pang imahe ng isang pasahero na naghahanap ng off sa tabi. Tinanggihan ang Louvre Museum ay sapuna sa kanyang pag-aangkin dahil ito ay hindi bahagi na pangkat ng mga pang-agham. Para sa balitang pambansa, narito si Kenneth Gregorio. Brutal na kamatayan ang sinapit na isang 48 anyos na trader at kasulukuyang konselhalang barangay matapos ang tambangan at pagbabarilin habang minamanayaw ang kanyang SUV sa highway ng Barangay de Lavo, Pasuquin, Ilocos Norte, Kamakalawa. Kinilala ni Ilocos Norte Police Director Senior Superintendent Albert Aucon ang napatay na si Kagawad Stanberg Ragonjan 48 na Barangay Karuan, Pasuquin. Ayon sa report, sakay si Ragonjan sa kanyang Toyota Fortuner SUV na pagratrating ng bayan ng mga nakaabang na armadong lalaki dakong alas 4 ng hapon. Ayon sa mga nakasaksi, nagsitakbuhan lamang pala sa crime scene ang mga killers matapos ang pananambang. Namatay naman habang ginagamot sa Governor Roque Alban Sr. Memorial Hospital sa Lawag City ang kagawa matapos ang mahigit 1 oras. Stoplight ka ba? Bakit? Kasi ikaw ang nagpapawarning, nagpapatigil at nagpapatibok na Ang stoplight ay ang tumutulong sa mga nagmamaneho para malaman ba kung ano ang direksyon ang mga senyales na dapat nilang isagawa. Alam natin ang kulay luntian ay para sa pagtuloy ng mga kotse, ay ang kulay pula sa pagtigil at ang kulay dilaw ay para sa pagbibigay senyales kung tatakbo na ba o kung titigil na ang mga kotse. Para sa balitang lokal, narito si Christopher Salas. Utas ang isang traffic aid ng barangay makaraang pagbabarilin ng riding in tandem sa Caloocan City, Kamakalawa ng gabi. Isinugod pa sa Dr. Jose Rodriguez Memorial Hospital, ngunit hindi na umabot ng buhay si Alfredo Boalie, 52 years old, traffic personnel ng Barangay 178 ng naturang lungsod. Para sa ating sports balita, Perpetual Junior Altas, bubuksan ang pagdedepensa sa volleyball. Sisimula ng Perpetual Health ang pagdedepensa sa kanilang korona sa pagsasagupa sa Sebastian sa Juniors Division ng 91st NCAA Volleyball Tournament sa The Arena sa San Juan. Pinatumba ng Junior Altas ang Lyceum of the Philippines University Junior Pirates sa score na 25-15, 25-23,
25-19 para kunin ang Juniors Championships noong nakaraang taon. Tinapos ng Perpetual ang 4 na taon nilang pagkakauhaw sa Corona sa Juniors Division para sa kanilang pang-7 titulo sa kabuuan. Ang Sebastian Staglets ay may record na 15 na kampyonado. Kami po ang inyong mga pulidong tagapagbalita. Muli, ako si Kurt Bagus. At ako naman si Glendale de los Santos, naglilingkod sa inyong tanan. Inyo na pakinggan ang mga pulidong balitang aming inihahandog para sa 5 minutong balitang radyo aktibo. Hanggang sa muli, ito ang Radyo Aktibo.